Gusto niya makapagpaaraw. So, ibinuka niya talaga yung kanyang mga pakpak para maarawan, no? Ayan. So, gusto niya, oh. Napaka, Ayan. Napakaganda. So, pakakawalan ko na to. So, magkapatid po yan. No? Magkapatid po yan. So, ayan. Magpapaaraw sila. Gusto nila magpaaraw, no? So ayan, no, balik tayo sa istorya natin, no. So yan kasi yung diskarte ko niyan, guys. Subok ko na. Kaya nga madalang ako na overplayan ng ibon. Pag nag-overplay sa akin yung ibon sa ginawa ko na ganyan, ibig sabihin scratch na po yung kanilang magulang. So kung hindi parehas man silang maganda, kaso nga lang ibig sabihin hindi sila compatible, no? So, ang nangyayari kasi niyan kapag nag-overplay na ganyan, guys, kumbaga, kanya nila yon, no? Hobby na ng family nila yon, no? So, mahirap, no? Mahirap para ikaw, no? Umasa ka, tapos magulang na, mag-overplay pa rin. Kasi yung mga ganyan, yung mga inakay nag-overplay, kahit tumanda yan, guys, mahilig yan na, kunyari, nagpalipad ka, tapos na silang lumipad, may nakita pa uli silang lumilipad sa ibang lugar. Ang gagawin yan, lilipad uli yan, hahabulin, which means na pwede silang bumaba, no? Makakaligtas sila, hindi, pero 80% bababa talaga sila doon sa sinabayan nila. So kapag nauhaw sila at nagutom, no? Kasi sa mga ganyang edad, yung mga 3 to 4 months na, pwede nyo na sila, guys, na hindi pa kainin sa umaga, pali pa rin na kaagad kasi kung na sila, kumbaga bihasa na sila sa kapagpaikot ninyo. Pero kapag tinuturuan nyo pa lang sila, mas maganda laging may laman yung butsi nila, no? So ngayon sobrang init, napakainit, guys, no? So alas 11 na yata ng umaga, no? Mag-aalas 11 umakyat ako para i-check yung kalapati ko. Yun nga, no? Yung kalapati natin may tama po, no? So, tatayin po natin yan. So hindi ko na po ipapakita sa YouTube. So ano po yung tip na gusto kong isabi sa inyo, no? Wala pong masama na o wala pong problema kung kayo po magtitiis o magtitimpi sa pagpapalipad ng inyong ibon. So kailangan yung matyaga, kailangan yung mag-antay ng tamang panahon, guys. Kasi yung iba kasi ang ugali, kunyari may inakay na, ibibiewing, tapos biglang bukas, tapos ganado na lumipad, doon po nagkakaroon po ng problema. Tapos kunyari yung may mga nagtuturo na kunyari lumilipad na yung kalapati nila, nakaangat na, tapos bumaba, tapos ikukulong uli para palinawin yung mata, which is yun po yung isang mali, no? So hindi ko po ikinukuhan sa inyo yan. Kumbaga hindi ko po sa inyo nire-recommenda na gawin yung mga bagay na yan. Mas maganda kung batcher na yung inyong mga ibon, pakawalan nyo araw-araw. Wag lang po kayo magpapakawala ng umaga o kaya tanghali. Magpakawala kayo, guys, mga hapon na, kasi hindi pa masyadong lalayo yan. Ngayon, kung sa lugar nyo naman napakadaming kalapate, so mas mabuti magkuhan kayo, magpede rin kayo, no? So siguraduhin nyo na talagang kitang-kita ng kalapate ninyo, lalo na pag mataas yung lugar ninyo. Kumbaga namamapping niya yung lugar. Lumipad man siya, pero alam niya yung lugar kung saan siya dadapo. Kung mapadapo man siya, aalis pa rin at hanapin yung lugar na yun, kasi may gulang na eh. At saka isa pa, wag po kayo magbubugaw. Hayaan nyo po silang lumabas, buksan nyo lang po yung pinto ngayon, at pag lumabas sila, wag kayo magbubugaw. At mas maganda kung puro inakay lang po sila, wag kayo maghahalo ng magulang, no? Kapag hindi pa masyadong biyasain yung kalapate, no, o rumorondain yung mga kalapate kahit mga 3 weeks o 1 month, wag po kayo magsasama ng magulang. Kasi yung mga magugulang minsan, kung napapansin niyo, kapag lumipad po yan, no, pagka nakakita parang may kasabay silang ibang kalapate,
mas ginaganaan silang lumilipad, lumalayo. Kaya minsan nakakainis, di ba? Kumbaga, imbis na maging masaya ka ngayon, mapupuno ka ng inis, no, sa sarili mo. So bakit ko pinakawalan? Bakit ko pinabayaan na sumabay dun sa magugulang? Tapos yung magugulang babangga dun sa ibang kalapate. Pagbangga dun sa ibang kalapate, yun na, no, maaring matapos yung karir ng iyong kalapate, no. So maaring makauwi siya, maaring hindi, kasi alam niyo naman dito, no, kahit sabihin yung malalaking kulungan yan, no, mga magaganda kalapate niyan, hindi pwedeng hindi manguhuli yan. Lahat po yan manguhuli yan, no. So huliin ko yung kalapate na ibababa ko to, no? So ito po yung panlaro ko ng LPHA, no, sa South SDR 2024 guys, no. So itong mga kalapate na to guys, ang line nito Leo Hermans Stitchel Bout. So isa sa favorite ko na linyada ng kalapate to guys, no. So ano ba ang may bibigay ko sa inyong tip? Napakarami pa guys, no. So hindi lang sa pagpe-feathering, kung hindi magpakain din po kayo, no. Mas maganda sa mga young bird, kapag bata pa busugin nyo sila, no, para yung butsi nila mabigat, tamad po silang lumipad. So yung tao kapag busog, ayaw po magkikilos yan. Ganon din po, no, vice versa, ganon din po sa mga hayop natin, no. Lagi lang yan nakaupo, lagi lang yan nakamasid-masid, no. So nagpapahinga sila. Kaya kung mapapansin niyo guys, no, kapag yung iba, no, nagpapakawala, walang laman yung butsi nila para magaan, no, at talagang ganado silang lumipad, no. So yan yung mga dapat yung yung mga pagpapauwi nyo ng kalapate sa karera. So huwag nyo masyadong isipin yan, no. Ang isipin ninyo kung saan kayo makakakuha ng magandang materyales ng totoo magbibigay sa inyo na tao. Kasi sa ngayon marami ng magagandang kalapate, pero yung iba marami manloloko, no. Makapagbenta lang ng kalapate, pero marami naman dyan hindi, no. So hindi nyo kailangan mamili ng gusto yung maganda, ganun. Kasi ako kinukuha ko kayo, kumbaga diniscourage ko kayo sa magagandang ibon, although yun lahat yung hanap natin, yung magandang ibon. Ibig ko sabihin, wag po kayong pumokus doon, kasi ang mas pumokus kayo doon sa mga kalapating nananalo, yung linyadang nananalo. Pag-aralan nyo po yan, no. At syempre of course yung sistema ninyo, no. So number 1 sa mga patuka, sa mga supplement na gagamitin ninyo, at number 2 doon sa mga materials na gagamitin ninyo. Ako nire-require ko sa inyo, kumuha kayo hanggang 6 na linyada ng ibon, no. Pero siguraduhin nyo yung ibon na kinukuha ninyo ay legit, no, legit. So hindi kailangan ng papel, hindi kailangan ng titignan ng mga eye sign, yung mga kwan, kasi walang kwan yan, walang kasiguruhan yan, no. So ang may kasiguruhan diyan, aalagaan nyo silang mabuti, at nangangarap kayo na syempre manalo sa kompetisyon. Yun po yung sigurado na iniisip ninyo, hindi yung siguradong makukuha ninyo, no. So sa kompetisyon ng kalapate, ng racing pigeon, marami pong nangahangad na manalo, hindi lang po ikaw. Kaya ginagawa po nila yung the best nila, yung best nila, no. So sana ganun din ikaw, gawin mo rin yung best mo. So mas maganda, wag ka umasa, no. Although marami diyan nagtuturo, sistema, ganun, pwede mong kuhanin, no. Pero ang problema nga kasi minsan hindi available sa inyong lugar. Kaya mas maganda tumuklas ka rin sa sarili mo na available sa inyong lugar, lalo na sa mga patuka, sa mga multivitamins, no. So ang ibig ko sabihin, alaga lang talagang mabuti guys, na huwag nyo silang pababayaan, tutukan nyo sila. So malaking bagay na
lagi nyo silang tinitignan, lagi nyo silang kinakamusta, hinihipo, no? So wag lang kayo maghihipo guys sa umaga o sa tanghali. Ibig sabihin wag kayo maghihipo sa araw. Mas maganda sa gabi na kayo maghipo kasi para pagka dinampot nyo sila, hindi po sila magpipiglas kasi merong mga kalapate na napaka-ilap, no? Na napaka-ilap. So ang tendency nung guys, pagka nagpipiglas yun, maaring maputol yung kanilang pakpak, which is yun ang isa sa magiging problema natin, no? So pag kulang yung pakpak ng ating mga kalapate, so maaring hindi sila makasabay at kulang yung lakas nila, no? So hawakan nyo sila sa araw ay sa gabi para hindi po sila pumalag, no? Tanggalin nyo po yung ilaw, madadampot nyo naman po sila eh. May cellphone kayo o kaya may flashlight kayo, isa-isa nyo silang damputin para i-check yung kanilang kalusugan. So yan ang maganda, no, na magiging habit ninyo sa inyong mga alaga. So kung kayo may lukman, wag nyo iasa lang sa lukman, mas maganda kayo po yung mismong mag-handle, no? Kasi kung ako, para sa akin guys, ako gumagastos sa kalapate ko. So nakukuha ko na ma-maximize ko, na minimize ko, bahala na kayo kung ano isipin ninyo, kung ano yung kaya kong ibigay, kung ano yung gusto kong ibigay, kung gaano karami yung dapat ko ibigay, kung gaano kung ano yung dapat na hindi ko ibigay sa kanila. Yun yung kuan, kasi minsan kunyari may mga lukman o yung kung ano ipagkakatiwala mo lang, so hindi, kumbaga parang ako kasi hindi ako nakokontento eh kung sinabi na ganito, gusto ko talaga titignan, mas maganda yung sarili ko talaga, no, yung nakikita ko talaga at para no makasigurado ako dun sa gusto ko, no. So minsan, no, wala tayong magawa dahil may trabaho tayo, kailangan nating umasa, no, sa ating mga lukman, pero wag niyo aalisin yung personal nyong handling sa inyong mga kalapate, no. So sa may mga karera, no, lalong-lalo na sa mga kalapatids natin diyan, no, magandang araw sa inyo. Of course, maraming salamat dahil nakarating ka sa dulo ng ating video, no. Sana nakakuha na naman po kayo ng tip. No, yung tip na binibigay ko sa inyo guys, ito po yung tunay na ginagawa ko dito sa akin loop, no, kasi hindi ko naman pwedeng ibahagi sa inyo to kung hindi ko nasubukan, no. So makikita ninyo ako, hindi po ako yung nagkakat ng salita, no, diretso po ako nagsasalita kasi na-experience ko, kaya kong ipaliwanag sa inyo guys, no. Kung mananalo kayo, yun ang hindi ko kayang ipaliwanag, kayo po yung gagawa nun, no. At kayo po yung guguhit ng inyong future sa pagkarera ng inyong mga kalapate, no. So ang kailangan nyo lang maging matiisin, matiyagain at lawakan nyo yung inyong pangunawa, lawakan nyo yung inyong mga iniisip. So wag po kayong matakot, no, gumamit ng mga supplement. Huwag po kayo matakot na mag-avail ng mga kalapate para mag-cross kayo ng mga kwan ng inyong mga panlaban na kalapate, kasi bilib ako doon sa sinabi ng isang foreigner na yung super pigeon nanggagaling po yan sa mga outcross animal line, no. Kahit na sinasabi nilang kailangan alam mo yung linyada ng kalapate mo, no, para, which is tama, no, pero ngayon kasi wala na po ngayon 100% na dugo. So ang gagawin ninyo para makasigurado kayo, mag-line breed kayo, kaso nga lang napakatagal, no. So yun yung dapat yung gawin. At huwag kayo titigil, no. Go lang ng go. At isang araw makikita ninyo, may makikita na kayong mga ibon na umuwi na ng dulo, mabilis na sila, kumbaga mapipili nyo sila, no. Kumbaga masosort nyo na sila, no. Kung alin nyo maganda, at doon pa lang kayo magdesisyon kung kontento na kayo, stop na sa pagkuha ng ibon, no. So matuto na kayong makontento, no, sa inyong mga ibon, at sigurado isang araw mananalo kayo. Pero
Mas maganda, akala nyo kasi yung breeding habang lumalalim, gumaganda, hindi po. No? Laging pumapangit, kaso nga lang, dapat meron kayong mga pang cross sa kanila para manumbalik yung kanilang mga galing, no? At baka mas lalo pa silang gumaling, guys, no? Next bin, huwag kayong tumigil sa pag-eksperimento. So magandang umaga sa inyo, guys. Magtatahi na po ako ng aking kalapate at God bless you guys, no? So ang kalapate ko na to, guys, panglabang ko sa SDR 2024 sa MLPHA, no? Sana tumapo sila at sana kayo ganun din at good luck sa inyong breeding at good luck sa inyong karera nitong summer. God bless you guys.